Sunod-sunod na ang talo nitong Meralco Bolts at hindi na nakapagtataka na sila ay gusto ngayon pumasok sa trade katulad nitong Rain or Shine Elasto Painters. Hindi man ito aaminin ng Meralco pero mukhang nakakaapekto talaga yung sitwasyon dito kay Chris Newsome. Dahil alam ng Meralco at alam ng buong liga na si Newsome ay magiging unrestricted free agent na pagkatapos ng kanyang kontrata dito sa Philippine Cup. At gusto na siyang i-trade nitong Meralco Bolts. Alam ng lahat yan. So hindi na nakagugulat na ganito ang nangyayari na naaapektuhan talaga yung laro nila. Kahit na okay pa yung puntos ni Newsome, siyempre, napag-iisip na rin yung ibang players kung magtatagal siya dyan o hindi. So hindi na nakapagtataka na ang Meralco as soon as possible gusto na nilang matapos yung ganitong sitwasyon at itong si Newsome ay mapunta na sa ibang koponan. 1-3 na ang record nitong Meralco Bolts ngayon at hindi yan maganda. Dahil syempre lalong bibigat ang laban ngayon. Ang isa nating nakikitang pwedeng gawin ng Meralco, i-offer na itong si Newsome dito sa SMC at pwedeng magkaroon ng isang 3-team trade. Itong si Joshua Monson mapupunta dito sa Meralco Bolts, si Chris Newsome dadalhin dito sa Northport at pagkatapos ite-trade ng Northport si Newsome dito sa Barangay Ginebra at ang Northport naman makukuha itong si Jeremiah Gray at isang first round pick mula dito sa Gene Kings. Siyempre ito si Jeremiah Gray injured pa so baka kailangan dagdagan pa ng isa pang player itong Ginebra. For example itong si Sydney Onwubere o di kaya si Bon Pesumal o si Ralph Koo. Depende yan sa magiging takbo ng kanilang usapan. Pero ang maliwanag dito, itong Meralco kailangan na ng pagbabago dahil parang naapektuhan na talaga sila ng mga trade rumors na nangyayari. Kaya sa tingin ko, as soon as possible, huwag na tayong magulat kung biglang ma-trade na nga itong si Chris Newsome. Ayon dito sa mga latest reports na lumalabas ngayon sa social media ay baka daw itong si Jordan Heading ay bumalik na dito sa kanyang mother team sa PBA ang Terra Firma. Para doon sa mga nakalimot na 2019 pa na draft doon sa Gilas Special Draft itong si Heading. Pero hindi ito naglaro sa PBA at nagdesisyon na maglaro abroad at doon siya nanatili hanggang sa ngayon. Pero mukhang ginagandahan na raw ng Terra Firma ang offer dito kaya gusto nilang kumbinsihin ito na bumalik na dito sa PBA para maglaro. Siyempre ang rights nito ay nandito pa rin sa Terra Firma Jeep. So if ever mag-decide itong si Heading na bumalik, dito siya mapupunta. Sa ngayon hindi pa natin masabi kung itong si Heading ay magtatagal sa Terra Firma kung bumalik siya dito sa PBA. Isa ito sa tinatawag na mga high quality players ng Gilas noon at hindi nakapagtataka kung yung mga SMC teams ay gustong makuha ang serbisyo nito. Ngayon kailangan tignan natin muna ang magiging laro nito. Kung sakaling si Heading ay bumalik dito sa Terra Firma, ang gandang tandem niya kung meron kang Stephen Holt, Wambi Tiongson at Jordan Heading doon sa backcourt mo. Pwedeng maging shooting guard itong si Stephen Holt at mag-alternate sa point guard si Heading at si Tiongson. Kaya medyo lalakas talaga itong Terra Firma. Plus nandyan pa itong si Javi Gomez de Leano doon sa kanilang front court. Kaya makikita natin dito na talagang mukhang okay kung sakaling si Heading ay magtagal sa Terra Firma. Pero ang question nga dyan kung magtatagal siya dahil alam natin yung mahuhusay na players ng Terra Firma pati na ng Blackwater Bossing ay tinitrade talaga nila sa iba't ibang koponan doon sa SMC at MVP Group. Kaya kung sakaling ito si Heading ay bumalik dito sa PBA at maging maganda ang laro, huwag na tayong magulat kung magdesisyon itong Terra Firma na ibigay siya dito sa SMB o sa Ginebra o sa Magnolia. Depende kung anong magiging takbo ng negosasyon nila.